Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, marami ng paraan para mas gumanda lalo ang isang tao. At ang pinaka-epektibo nga sa mga ito ay ang pagsasailalim sa mga medical surgery o plastic surgery. Sa Amerika, isang senior na retired nurse nga ang gustong bumalik sa Alindog program para tumas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Pero nang siya ay umalis na ng Amerika, ang nurse na ito ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Sa ating ang storya ngayon, alamin natin kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa 59 years old nurse na nagparetoke subalit hindi na nakauwi pa sa kanyang pamilya. At ang mas malala pa dito, tila siya ay pinaghiwalay-hiwalay pa ng suspect na gumawa ng krimen. Ang babaeng ang biktima ay kinilalang si Floridalma Roque, 59 years old o tawagin na lang nating Alma. Taong 1964 nang ipinanganak si Alma sa bansang Honduras. Simple lamang ang buhay na kinalakhan ni Alma pero dahil malakas ang loob ng ginang, nagdesisyon siyang subukan ang kanyang swerte sa Guatemala. Matapos ngang magtrabaho sa Guatemala, nagpunta siya sa Amerika ng taong 1980. Sa Amerika, nagsikap nga si Alma na makapag-aral hanggang sa tumungtong na siya sa kolehiyo at kumuha ng kursong nursing. Pangarap kasi ng ginang na maging nurse at tumira sa Amerika. Pinagbutihan nga ni Alma ang kanyang pag-aaral hanggang sa nagtapos na siya ng pag-aaral at naging ganap na nurse. Matapos iyon, nagtrabaho naman si Alma sa isang ospital. Makalipas ang ilang taon, formal lang naging US citizen si Alma. Dito na din niya nakilala ang kanyang asawa na si Jeremias. Sina Alma at Jeremias ay nabiyayaan ng dalawang mga anak, isang babae at isang lalaki. Kalaunan, nagtrabaho naman si Alma sa isang ospital na puro matatanda ang kanyang inaalagaan. At kahit mahirap ang kanyang trabaho, masaya si Alma sa pag-aalaga sa mga taong may edad. Nakilala si Alma bilang nurse na may dedikasyon at totoong may malasakit sa ibang tao. Matagal nga na nagsilbi bilang nurse si Alma. Hindi nagtagal si Alma na lamang at ang kanyang mister ang naiwan sa Amerika. Dahil ang kanilang mga anak ay nagkaroon na ng sarili nilang mga pamilya at nanirahan sa Guatemala at Mexico. Nagkaroon na din si Alma ng isang apo na lalaki na mahal ng ginang. Madalas nga na lumipad papuntang Guatemala at Mexico si Alma upang bisitahin ang kanyang mga anak at iba pang mga kamag-anak. Masaya at kontento naman si Alma sa kanyang buhay. Subalit dahil sa kanyang edad, unti-unti nang napapansin ni Alma ang malaking pagbabago sa pisikal niyang anyo lalo na sa kanyang muka. Hindi nga maiwasan ni Alma na balikan ang mga panahon na siya ay bata pa at napakaganda pa ng kanyang balat. Kaya naman naisip ni Alma na bago siya mag 60th birthday, gusto niyang magkaroon ng balik alindog program para sa kanyang sarili upang madagdagan ang kanyang self-confidence. Na-realize din ng dating nurse na ito na lamang ang regalo niya para sa kanyang sarili. Gusto din ng dating nurse na kapag umuwi siya sa Guatemala para sa selebrasyon ng kanilang piyesta kasama ang kanyang mga kamag-anak, bagong Alma na ang kanilang makikita. Bago nga magpasya, sumangguni na muna ang dating nurse sa kanyang pamilya. Tinanong niya ang kanyang asawa at mga anak kung papayagan ba siya nito na magparetoke. Ay naman sa mister ni Alma, walang problema sa kanya na sumailalim sa surgery ang kanyang misis basta't sisiguraduhin ni Alma na ligtas lamang ang kanyang magiging procedure. Sinabi din ng mga anak ni Alma na magiging masaya sila kung saan magiging masaya din ang kanilang ina. Kaya naman buo ang suporta ng mga anak ni Alma kung gusto nito na magparetoke. Hindi naman ito ang unang beses na nagparetoke si Alma. Alam nga ng babae ang tungkol sa recovery process ng kanyang magiging procedure. Sapagkat ilang beses na din siyang nagparetoke sa iba't ibang bansa. Subalit ilang taon na din ang nakakalipas nang huling sumailalim sa surgery si Alma. Kaya naman hindi maiwasan ng ginang na makaramdam ng konting kaba. At upang makasigurado nga sa gusto niyang ipagawa sa kanyang katawan, nag-research na munang maigi si Alma. Naghanap din ang dating nurse ng magaling na klinik na maibibigay ang gusto niyang resulta. Pero sa huli, itinuro pa din si Alma ng kanyang pagre-research sa klinik na dati na niyang napuntahan.
Ang clinic nga ay kinilalang Perfecta Clinic na nasa Guatemala City. Sa clinic na ito, dati nang nagparetoke din si Alma. Agad namang nakipag-ugnayan ang dating nurse sa nasabing clinic. Tinanong nga niya kung magkano ang liposuction at facial rejuvenation o lips. Nais kasi ni Alma na bawasan ang kanyang taba sa kanyang braso at likod. Gusto din ng ginang na maayos ang lawlaw niyang balat sa kanyang leeg at muka. Matapos ngang malaman ang presyo, nagpa-schedule na si Alma para sa kanyang pagpaparetoke. Sinabi naman ng klinik kay Alma na tatawagan na lamang nila ang dating nurse kung kailan ang kanyang magiging procedure. At makalipas naman ang ilang linggo, tinawagan na si Alma ng klinik at sinabi ngang nakaschedule na siya para sa kanyang pagpaparetoke. Ipinaalam agad ng retiradong nurse sa kanyang pamilya ang tungkol sa paglipad niya sa Guatemala. Excited naman ang anak ni Alma para sa kanilang ina. Kinausap nga ni Alma ang kaibigan niyang si Rosario upang samahan siya na pumunta sa nasabing klinik. June 12, 2023 nang dumating nga sina Alma at Rosario sa Guatemala. Tinawagan agad ni Alma ang kanilang klinik kung pwede ba siyang may kasamang magbabantay sa kanya habang siya ay inooperahan. Sinabi naman ng klinik na strikto nga sila sa kanilang polisiya na tanging kliyente lamang ang pwede sa loob ng klinik. Sinabi naman ni Alma kay Rosario na hindi nga siya makakasama sa klinik na kanyang pupuntahan. Sinabi nga ng dating nurse sa kanyang kaibigan na matapos ang kanyang operasyon, sunduin na lamang siya ni Rosario sa klinik. At pumayag naman si Rosario. Kinabukasan June 13, 2023, makikita nga sa CCTV ang pagdating ni Alma sa building ng klinik. Naglakad nga ang ginang sa hallway hanggang sa nakarating na siya sa isang elevator. Sa CCTV, namatan nga si Alma na pumasok ng elevator at sumakay sa loob nito. Matapos iyon, pinaniniwalaan na nakarating na si Alma sa Perfecta Clinic. At para nga sa dalawang procedure na kanyang inavail, si Alma ay nagbayad ng halos 685,000 pesos sa kahera ng klinik. Matapos iyon, hinatid na nga si Alma sa operating room. Pero bago iyon, nakapag-text pa ang ginang sa kanyang anak at sinabi ngang papasok na siya sa operating room. Walang kaalam-alam ang kanyang anak na ito na pala ang huling pagkakataon na makakausap si Alma ni naman. At June 14, 2023 na nagpunta nga sa klinik ang kaibigan ni Alma na si Rosario para sunduin ang dating nurse. Pero pagpunta sa front desk ni Rosario, sinabi ng receptionist sa kanya na umalis na daw si Alma at matagumpay nga daw ang nangyaring pagpaparetoke ng dating nurse. Subalit nagsimula magduda si Rosario nang sabihin ng receptionist na nagbook daw si Alma ng kotse pauwi. Sa isip-isip nga ni Rosario, hindi naman marunong ang kanyang kaibigan na gumamit ng ride-hailing app. Agad namang ipinaalam ni Rosario sa pamilya ni Alma na hindi niya kasama ang dating nurse. Sinubukan naman tawagan si Alma ng dalawa niyang mga anak, ngunit hindi nila makontak ang kanilang nanay. Labis nga ang pag-aalala ng pamilya ni Alma sa kung nasaan nga ba ito. At June 15, 2023, nang formal nang naghain ng missing person report ang pamilya ni Alma sa US Embassy sa Guatemala. At agad namang na-issue ng mga otoridad ang Isabel Claudina Alert, isang search mechanism sa Guatemala para sa mga babaeng nawawala. Ipinakalat nga online at offline ang missing person poster ni Alma. Nanawagan din ang pamilya ng dating nurse kung merong may makakakita kay Alma ay agad na ipaalam sa kanila. Nag-anunsyo na din ang pamilya ni Alma na kung may nangyayaring masama sa dating nurse, ang pananagutin nila ay ang aesthetic clinic na pinuntahan ni Alma. Matapang ding na pinangalanan ng pamilya ni Alma ang Perfectima Clinic kung saan nga nagpunta ang kanilang nanay. Kumalat nga ang panawagan na ito ng pamilya Roque. Dahil dito tila nakaladkad nga online ang pangalan ng klinik. Kaya naman naglabas na ng pahayag ang may-ari ng klinik na si Dr. Kevin Maloff, 40 years old, nga ay nagbigay ng pahayag tungkol sa nangyayaring issue sa kanilang klinik. Si Kevin ay isang board-certified plastic at reconstructive surgeon na base sa Guatemala. Ang pamilya nga ni Kevin ay kilala, mayaman at iginagalang na angkan sa Guatemala, lalo na at may lahi silang Lebanese.
Naging tanyag na doktor si Kevin dahil sa kanyang malawak na credentials. Kilala siya bilang doktor ng mga mayayaman at sikat na mga tao. Nag-aral at nagsanay nga siya ng cosmetic surgery sa mga bansa tulad ng Mexico, Belgium at Spain. Aktibo nga din si Kevin sa social media at may mga libo-libong followers. Madalas nga siyang mag-post ng mga before and after na resulta ng kanyang mga operasyon. Kaya mabilis niyang nakukuha ang tiwala ng publiko. Ayon din sa mga balita, may kaugnay nga si Kevin kay Antonio Malof na naging Minister ng Ekonomiya ng kanilang bansa mula 2020 hanggang 2022. May kakaiba namang hilig si Kevin sa supernatural at siya ay may kakaibang pagkahumaling sa mga buhok. Ayon nga sa mensahe ni Kevin, wala silang pananagutan kay Alma dahil maayos ito nang umalis sa kanilang klinik. Simula nga daw noon, hindi na nila nakausap pang muli si Alma. Sinabi din ni Kevin na successful ang retoke sa dating nurse at hinatid pa nila palabas ng kanilang klinik ang kanilang naging kliyenteng si Alma. Dagdag pa ni Kevin, handa siyang makipagtulungan sa mga pulis at ilalabas niya ang makuha ng CCTV sa kanilang klinik. Sinabi pa niya na handa din daw niyang kasuhan ng reklamong defamation ang pamilya ni Alma. At kung talagang kakasuhan sila ng pamilya ni Alma, handa siyang ilabas ang makuha ng CCTV na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. At sa kabila nga ng pahayag na may-ari ng klinik, sinimulan pa din ng mga pulis ang kanilang pag-iimbestiga. Habang patuloy naman ang paghahanap kay Alma, ang buong pamilya ng dating nurse ay nagpunta sa Guatemala upang magtulong-tulong sa paghahanap kay Alma. Subalit kahit anong gawin nila at dumaan na nga ang mga araw, wala pa ding lead ang mga pulis kung nasan ba nagpunta si Alma. June 28, 2023 na nagkaroon na ng update ang pagkawala ni Alma. Nang araw na ito, inaresto nga ang may-ari na klinik na pinuntahan ni Alma at iba pang tauhan ng klinik. Inaresto ang may-ari na si Kevin, si Lydia Silvia na isang anesthesiologist, Susana Rojas na isang nurse, at si Luis Castro na isa pang nurse at Cindy N. ang receptionist ng klinik. Ayon sa investigasyon, ang mga inarestong individual ay may kinalaman sa pagkawala ni Alma. Inilabas naman ng surgeon na si Kevin ang CCTV at iginit niya na ligtas nga ang nakaalis ng kanilang klinik si Alma. Sa CCTV, makikita nga si Kevin na may tulak-tulak na wheelchair. At sinabi nga ni Kevin na ang nakaupo sa nasabing wheelchair ay si Alma. Sumakay sila sa elevator at bumaba sa exit ng building hanggang sa nakalabas na nga sina Kevin at Alma upang antayin ang sasakyan na binuk umano ni Alma pauwi. Pero lahat ng ito ay pinasinungalingan ng mga otoridad. Ayon sa kanila, base sa mga ebidensyang lumabas, posibleng patay na ang dating nurse na si Alma. Kaya naman kinasuhan nga sina Kevin, Lydia, Susana, Luis at Cindy ng homicide at obstruction of justice. Ikinulong ang 5 mga sospek habang gumugulong ang investigasyon at inaantay ang kanilang trial sa korte. Nag-plead naman ng not guilty ang lahat ng mga sospek hinggil sa mga kaso laban sa kanila. Naging malaking hamon nga para sa prosecution ang kaso na ito dahil wala ang pinakamatibay na ebidensya, ang labi ni Alma. Gulong-gulo naman ang buong pamilya ni Alma sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa pinakamamahal na ilang ina. Hindi agad umusad ang trial at hindi agad pinayagan ng korte na makapagpiyansa ang 5 mga sospek. Patuloy naman ang paghahanap kay Alma ng mga otoridad. Dahil nga sa prosecution, nasawi si Alma habang siya ay nireretoke. Git nila nagkaroon ng medical practice mula sa surgeon na si Kevin at kasabot niya ang 4 pang mga sospek sa pagtatago ng labi ng dating nurse. March 2024, makalipas ang 1 taon, ang nurse na si Luis ay nagpahayag na handa na siyang makipagtulungan sa investigasyon at sasabihin niya ang katotohanan. Agad ngang kinunan ng salaysay ang nurse na kalaunan ay naging state witness sa kasong ito. Ayon kay Luis, si Alma ay may kondisyong diabetes at alam ito ng surgeon na si Kevin. Bago nga ang operasyon, napakataas pala ng blood sugar ni Alma na napakadelikado para sa isang seryosong operasyon.
Nang magsimula na nga magkaroon ng komplikasyon si Alma at bumagsak ang kanyang katawan, nagmungkahi daw si Luis na ilipat ang ginang sa totoong ospital. Ngunit tumanggi umano si Kevin upang hindi masira ang kanyang pangalan at ang reputasyon ng kanilang klinik. Nagpresenta pa daw si Luis na bumili ng kailangang gamot para kay Alma. Subalit tumanggi daw si Kevin dahil dagdag gastos pa daw ito sa kanilang klinik. At dahil sa kawalan ng tamang gamot at emergency equipment, inatake sa puso si Alma. At makalipas ang 2 oras, tuluyan nang nawala ng oxygen sa utak ang ginang na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan sa loob mismo ng klinik ni Kevin. Natakot daw si Luis sa mga nangyari at sa halip na i-report ang tungkol sa pagkamatay ni Alma, pinili daw ni Kevin na itago ang sinapit ni Alma upang pagtakpan ang kanilang naging kapabayaan. Inutusan din daw ni Kevin sina Luis, Lydia, Susana at Cindy na tulungan siyang itago ang labi ng dating nurse. Ayon kay Luis, lumabas siya ng operating room dahil hindi niya kaya ang pinapagawa ni Kevin. Pero pagbalik daw ni Luis, narinig niya ang tunog ng lagare at dito na niya na-realize ang ginagawa ng kanyang boss sa kliyente nilang si Alma. Isiniwalat din ni Luis na ang babaeng sakay ng wheelchair ay ang nurse na si Susana. Sinuot daw ni Susana ang damit ni Alma upang palabasin na ligtas na nakalabas ng klinik ang ginang kahit ang totoo ay wala na pala itong buhay. Sa puntong ito, pinaniniwalaan nga ng mga otoridad na ang labi ni Alma ay pinaghiwalay-hiwalay ng doktor na kanyang pinagkatiwalaan, si Kevin. At dahil nga sa mga sinabi ni Luis, na pagtagpi-tagpi na ng mga otoridad ang mga pangyayari. Sa larawan nga nakuha sa CCTV, makikita si Kevin na may inilabas sa malaking basurahan na pinaliliwalaang laman ang hiwalay-hiwalay ng labi ni Alma. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita nga si Kevin na tila aligaga at palakad-lakad sa hallway bago sumakay ng elevator. Nakunan din ang surgeon na muling bumalik sa klinik galing sa kanyang sasakyan. Napasa kamay din ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nakita si Susana na nagpanggap bilang Alma na inaantay ang isang kotse. At kasunod nga ng kotseng sinakyan ni Susana ay ang itim na kotseng pagmamay-ari ni Kevin. Samantala, umamin naman sina Lydia, Susana at Cindy na binayaran sila ng boss nila na si Kevin ng tig 50,000 pesos para sa pagtulong nila sa pagtatago sa sinapit ni Alma. At March 2025, nang tinanggap nga ni Kevin ang isang plea bargain agreement. Mula homicide, ibinaba ang kaso na isinampa sa kanya at siya ay kinasuhan na lamang ng manslaughter. O nakapatay siya ng isang tao na hindi naman niya sinasadya o dahil sa kapabayaan. Hinatulan naman ang surgeon na si Kevin ng 3 taon at 4 na buwan na pagkakulong. Kasabay nito, itinuro din ni Kevin kung saan niya itinago ang labi ni Alma at ito ay 50 kilometers ang layo mula sa kanyang klinik. Ang labi nga ay itinapon sa malalim na balon at halos 2 araw ang ginugol ng mga eksperto para ma-recover ang labi ng ginang. At sa DNA test, positibo ngang kinilala ang labi na ang ina, asawa at dating nurse na si Alma. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Alma ang naging hatol kay Kevin. Agad nga silang naghain ng mga apela at iginiit na hindi lang basta aksidente o simpleng kapabayaan ang nangyari. Lalo na at hiniwalay pa ng sospek ang labi ng kanilang ina. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya Roque para kay Alma. Dahil dito, inilipat nga ang kaso ni Alma sa highest court ng Guatemala. Ibinalik din sa homicide ang mga kaso laban kay Kevin at binasura ang unang hatol sa kanya. Kasabay nito, kumalat din ang iba pang kaso ng medical practice ng surgeon at may-ari ng klinik na si Kevin. Marami na palang nagrereklamo sa doktor na ito ay may kapabayaan sa kanyang mga kliyente. Sa ngayon, patuloy pa din ang trial ng mga sospek na sina Kevin, Lydia, Susana at Cindy at wala pang final na hatol na ibinababa laban sa 4 na mga sospek. At base sa batas ng Guatemala, si Kevin na utak sa krimen ay maaaring hatulan ng 25 hanggang 50 years at hindi 3 taon gaya ng unang hinatol sa kanya. Habang ang kanyang mga kasabwat naman ay pwedeng hatulan ng 10
o 15 taong pagkakakulong para sa partisipasyon nila sa ginawang krimen ni Kevin. Kung ikaw ang tatanungin, tama ba ang unang hatol kay Kevin na 3 at 4 na taon lamang ang kanyang pagkakakulong? Dapat bang managot kung sakasakali ang doktor ay nagkaroon ng maling operasyon sa kanyang pasyente? Ilang taon silang dapat magdusa sa kanilang kasalanan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!